doon sa pangyayari doon sa Lianga, ang totoo, sir, kung hindi namatay yung si Sir Emerito sa Marca, wala pong mangyayari na Senate inquiry at congressional hearing. Bakit po? Yung si Sir Emerito sa Marca, isang hindi katutubo. Ito ay pinakamalaking kalungkutan sa amin, sir. Dahil sa record, kahit doon sa amin sa probinsya namin, 100 mahigit yung pinatay na IP. Pero ito po ay manatiling injustice. August 26, 2015, bago pinatay yung tatlo doon sa Lianga, may isang katutubo na pinatay na tao po doon sa Siagaw, San Miguel, Surigao del Sur. August 26, may pinatay na dalawang hindi katutubo, Tabugol Brothers yun, sa San Miguel din. Nagtataka ko, bakit pag sumigaw yung mga taga-simbahan, bakit pag sumigaw yung mga Karapatan, Kamas, Tipjungan, Alcadib at Trips, bakit hindi naisali yung August 26 na si Ruel Ignacio na pinatay? At yung sinisigaw lang nila na bigyan ng hustisya, yung dalawang na hindi IP, yung August 28 na pinatay. Masakit sa amin dahil ay hindi nabigyan ng hustisya ang kami na mga IP leaders na pinapatay ng NPA. Dahil ba ito ay dahil sa IP kami? Kaya walang sumisigaw ng justice. At ang totoo lang, sir, doon sa CADTI namin, doon sa CADTI 116, doon sa municipality ng San Miguel. For the first time, ako yung municipal tribal chieftain na hindi nagpailalim ng Partido Komunista ng Pilipinas, yung NPA. Yung kamag-anak namin, si Dato Mananaw Garcia, pinatay ng NPA last 2006 dahil hindi nagpailalim doon sa batas ng NPA. Yung sinundan ko, si Dato Siboy, nagiging konsultan niya yung NPA. Bakit? Dahil matanda na siya, tinatakot, wala siyang magawa. Kaya dito sa amin, dahil nakita namin talagang ito yung nagbigay ng problema sa amin, yung sinasabi kong halos weekly magkaroon ng encounter. Dahil sa presence ng NPA, dahil sa presence ng Karapatan, mga NGOs na nandoon na walang pahintulot, walang consent na pumapasok doon sa community namin. Doon sa community namin, totoo na may mga IP na humawak ng baril. Although kahit ito po ay ang ilan ay nag-self-proclaim na sila yung bagani. At hindi totally accountable ng IPS. Pero ito, kung kami ang magsalita, sir, mas mabuti, mas nakakatulong ito sila sa amin. Bakit? Sa buong municipality ng San Miguel, sa 18 barangays, only the barangay Umalag na hindi na-organize ng NPA. Bakit? Dahil may IP na nakipaglaban ng NPA. Ito po, kahit tingnan natin, yung si Commander Raswin, dating NPA yan. Si Jumar Bucalis, dating NPA ito. Si Marcial, dating NPA. Yung lahat ng naghawak ng baril, dati po yan ng NPA. Dahil naintindihan nila kung ano yung bulok, yung mga panluloko ng NPA, kaya pusa silang naghawak ng baril kahit illegal yun para i-protect kami na nandun sa community. Kaya ang hiling ko, kung isigaw natin na buwagin natin ang mga bagani, mga IP na humawak ng baril, sana po tulungan nyo kami na buwagin muna yung NPA dahil sila yung nagbigay ng problema sa amin. So ito yung problema, ito yung violation ng NPA. Una, pumasok sila sa community namin na walang pahintulot. Inimpose nila yung gobyerno nila na hindi kaya naming lulukin. Yung gobyerno nila na pag hindi kami sumusunod ay papatayin kami. Yung mga IP leaders namin pinapatay, tinatakot pag hindi sumusunod. Yung mga NGO na nandoon, sila yung tagakulikta ng mga taxis. Pag hindi kami nagbigay ng 3 pesos per bird feet ng kahoy namin, kinukumpiskit yung tsinso namin. Kaya po, may CADTI kami. Ito ay issued ng NCIP. CADTI number 116. Pero kami po yung totoong backwit. Dahil hindi po kami basta-basta makapasok doon sa ancestral lumin namin dahil nandun yung princess ng NPA.
Kaya sana po, sir, tulungan nyo kami. Iligtas ninyo kami. Kami po yung totoong bakwit. Kami po yung totoong biktima nito. Hindi yung nandun sa UP ngayon. Hindi yung nandun sa Hangan. Hindi po yung nandun sa Tandag na 3,000. Tingnan nyo po yung naiwan doon sa aming probinsya, yung 123,000 na hindi nakisama dito sa mga propaganda ng kabila. Yun lang po.